Maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay ng tinatawag natin Catechesis on Old Age. Kayo na mga elderly, mga kasapi sa SEGAP, Catholic Elderly Grandparents Association of the Philippines, ako'y nagpapasalamat kay Lolo Roy at Lola Mali sa lahat ng mga coordinators ng mga dioceses sa buong Pilipinas sa patuloy niyong pagtatangkilik sa ongoing formation ng ating mga elderly at mga grandparents. Ngayong araw, ngayong gabi, ang pagdinilayan natin ay ang Catechism ni Pope Francis noong August 24, 2022. At ang linalaman ng Catechism na yun ay patungkol sa paniniwala natin sa pananampalataya na ang mahal na Birhen ay iniakyat sa langit, kaluluwa at katawan. The Assumption of the Blessed Virgin Mary. Ang Assumption of the Blessed Virgin Mary ay tinatawag natin patikim, yan, foretaste, ng ating pupuntahan at panyaya ni Jesus na tayong lahat ay inaanyayan makasama niya sa langit. Kung kaya, sa Catechism ni Pope Francis, pinahalagahan niya na the Assumption of the Blessed Virgin Mary o ang ating paniniwala na ang mahal na Birhen nung huling buhon ng panahon ng kanyang buhay ay iniakyat ng mga anghel sa langit, kaluluwa at katawan. Sinasabi sa atin ng Catechesis, the foretaste of our own destiny. At anong destiny natin? Saan patutungo ang ating buhay? Walang iba sa langit. Walang iba sa langit. Dito sa Catechesis ni Pope Francis noong 2022, sinasabi niya, the Blessed Virgin Mary's bodily entry into heaven points to the resurrection of Christ. Kung kaya sinasabi na ang pagbiyaya na iniakyat ang mahal na Birhen sa langit ay may kaugnayan at napakalaking kaugnayan patungkol kan ng pag-akyat ni Jesus sa langit o tinatawag natin resurrection. Pagkatandaan ninyo, iba ang assumption, iba ang ascension. Ang assumption patungkol sa Blessed Virgin Mary. Ang assumption, ascension kay Jesus. Assumption sa Blessed Virgin Mary. At ang pag-akyat o ang biyaya na iniakyat, the assumption of the Blessed Virgin Mary ay may kaugnayan sa pagkabuhay muli ni Jesus. Anong sinasabi ng Catechesis? The resurrection of Christ is the firstborn who paves the way for the resurrection of all the faithful. Ipaliwanag natin itong sinasabi ng Catechesis. The Blessed Virgin Mary bodily entry into heaven points to the resurrection of Christ, the firstborn who paves the way to the resurrection of all. Meron pang second birth. Kung may tinatawag tayo firstborn, may second born o second birth. Ano yon? Pagkatandaan nyo, tingnan nyo sa ating PowerPoint. May second birth. Pabalikan natin Ebanghelyo ni San Juan. Sapagkat sabi niya, Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Yan, mga lolo, mga lola. Paano ang isang tao may isisilang uli kung siya'y matanda na? Nasabi, can he enter a second time into his mother's womb and be born? Ano ibig sabihin nito? Yan. Sa Catechesis ni Pope Francis, sabi niya, as Jesus told Nicodemus, the soul must be born again. The first birth occurs in the womb of the mother. Kapandaan ninyo, the first birth occurs in the womb of a mother. The second birth after death. It is a birth into heaven where we remain ourselves, retaining our humanity and our memory. Hinawawala ang pagkatao natin. Hinawawala ang alaanan natin. Napakalinaw sa Catechesis ni Pope Francis. So, pagkatandaan ninyo,
The first born, birth natin, sa sinapupunan ng nanay. The second birth natin, ang ating pagpasok sa kalangitan. Kung ganun, kayo ng mga nanay, sa lahat na nakaranas ng pagkikire, sa panahon ng nanganganak, ano ang tinatawag natin pain, labor pains? Balikan natin uli. Si San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, we know that the whole creation has been groaning together in the pace of childbirth until the present time. Ano naman ibig sabihin nito? Sa katingin si Pope Francis, napakalinaw ang kanyang katuruan. Sabi dito, toward na narinig natin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, groaning is echoed in the elderly experience of the life's labor pains. Just as a seed must be buried to bring forth fruit, old age prepares us for the great joyful resurrection of the body. Pag-isipan natin. Pagbiyahin natin. Old age prepares us for the great joyful resurrection of the body. Kung ang first verse natin, nung isinilang tayo, ang second verse natin ay ang ating buhay matapos tayo mamatay. Kung ganun, habang tayo matanda, senior citizen, inihahanda pala. Magandang pagnilayan natin, ginamit ni Pope Francis, great joyful resurrection of the body. So, babalikan natin ang resurrection. Sapagkat sa resurrection, sinasabi, after 40 days, the risen Lord showed the disciples His wounds, demonstrating that the resurrected body retains the identity and relational ties. May kaugnayan pa din sa mga nadal. Si Jesus pa rin yun. He promises to prepare a place to come again for each of us. Yan, ang promise ko sa inyo, I'll prepare a place for you. Anong lugar na yon? Walang iba, heaven. Ayon nga, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, our citizenship is no other than heaven. Lahat tayo, matanda, bata, sino man tayo, ang ating patutunguhan, ang ating final destiny is no other than heaven. Kung kaya sinabi ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, for our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for our Savior, the Lord Jesus Christ. Dagdagan ko ba ang catechesis ni Pope Francis? Sapagkat sabi niya, the risen one, si Jesus, dwells in a new creation where the transformed bodies will be recognizable, allowing us to partake in God's boundless joy and creative adventure. So, tingnan nyo, God's boundless joy and creative adventure. Di mo ma-imagine habang tayo ay nasa lupa pa. Kung kaya, magkaganong tayo. Kung sinasabi natin ang first birth ay yung sinapupunan, dahil ipinanganak ka. Ang second ay after death, when you experience the resurrection. Kung ganoon, ang old age pala sa preparation for heavenly birth. Kung ganoon, magtatanong tayo, ano ngayon ang katungkulan? Kayo po ng mga lolo, mga lola, what is your role as an elderly? Ginamit ni Pope Francis ang salitang gestational stage. Ano ang gestational phase? Pakitingnan nyo sa harapan ninyo. Ang gestation phase is a period between conception and death. Between old age and death. Yan. Between old age and death. Napakapalad natin, mga more than 60 years old, sapagkat biyaya ito na galing sa Diyos. Kung gan, between the old age, sinasabi natin senior citizen,
Masasabi natin 40 years is already old age. Okay. Yung time pa lang yun, ang tawag yun, gestational stage. Ano sinasabi dito? In their gestational stage, kayo na matatanda, tayo lahat, the aged become light for others. Ilaw, liwanag para sa iba. Offering the wisdom that clarifies the essentials of life. Their experience of pain, experience of hope, mirrors the labor of creation and points to the 100 and 1,000-fold life of the resurrected body. Kung kaya't sa mga susunod na mga makikita nyo ngayon sa harapan ng ating PowerPoint, ang panahon pa lang ito na tinatawag gestational stage kung saan mararamdaman natin ang old age and before dying, maraming pwedeng mangyari. Ito yun. Maaari na habang tayo matanda, yung mga bata, mga kabataan, ay tutulungan natin na isasalin natin ang Christian values. Panahon ito upang wag natin sayangin. Bagkus panahon ng pagbabahagi ng mga kwento ng buhay. Mga mapait na buhay ngunit dapat aaralan at meron tayong aral na binabahagi sa mga bata at kabataan. Ganun din ang pagbibigay natin ng kahalagahan ng sinasabi natin kalikasan. Ngayon, daming pagbaha. Alam nyo, mga issue natin tungkol sa mga baha. Pero bilang matanda, di po ba? Panahon ito para sa turuan natin ang mga bata, ang mga kabataan sa pag-aalaga na tinatawag natin Mother Earth. O kaya sabihin natin, ito ang panahon upang turuan natin ang mga bata, ang mga susunod sa atin kung paano magdasal, kung paano kilalanin ang Diyos. At ako'y natutuwa sapagkat itong ginamit kong larawan, may bata, may mga dolls. Kahit na yung kanyang mga baby, ginamit niya upang magdasal. Ganoon din tayong mga matatanda, mga elderly, itong tinatawag na gestational stage o phase ay panahon upang turuan sila. Madami din pwedeng gawin natin sa mga bata, mga kabataan, ang pagbabahagi ng kwento ng buhay. Isa sa mga methodology, pamamaraan, ay ang kwento ng buhay ng mga nakaraan. At masasabi natin sa mga bata, mga kabataan, at sa panahon ito, na marami tayong natutunan. Kaya tinatawag tayo matatanda. May mga natatandaan. At ang mga natatandaan ay ibinabahagi. Sa Catechesis ni Pope Francis, sabi niya, this stage of gestational stage is an anticipation of hope. Pagkatanda rin nyo, inumpisa natin sa Assumption of the Blessed Virgin Mary na sinasabi, ang Assumption ay patikim ng langit para sa atin. At ang Assumption may kaugnayan sa pagkabuhay muli ni Jesus. Nabuhay si Jesus. Buhay si Jesus. Kung ganun, nararapat lamang ng kanyang inang si Maria ay bigyan ng naiibang privilege to join him in heaven, body and soul. Sinasabi sa atin, there are two births. First, yung tayo sinilang, at pangalawa, yung tayo'y kapanahon at tayo'y mamatay. Ang second birth natin. Ngunit, tulad ng nanay na nasa silap ng buwan ng baby, sa kanyang pagsilang ay may pain. Ganun din sa matatanda. The pain of life. Pero ang pain na ito ay nagbibigay sa atin ng galak. Pinagkahuli, anong sinasabi sa Catechesis ni Pope Francis? The risen Lord's simple act of sharing the fish with disciples is a glimpse of a loving care of Jesus awaiting us even after death. Sabagat itong nangyari kay Jesus, ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, na nung namatay siya at mabuhay muli, nagpakita sa kanyang mga alagad. Pero, hindi lamang nagpakita. Isang patotoo na minamahal tayo ng Diyos. May pagbalasapit sa atin ang si Jesus.
na kahit na beyond death, may pagmamahal ang Diyos sa atin. So, tapusin ko ang ating panayam sa atin. The Pope urges the elderly to keep an eager, joyful expectation of the final party. Final party with Jesus. Kung kaya, sa conclusion ng Catechism Pope Francis, sabi niya, the Assumption of Mary and the resurrection of Jesus together reveal that old age is not an ending, but a pregnant waiting room. Pakatandaan niyo, mga lolo, mga lola, pregnant waiting room for a new birth, the fullness of life promised to all the believers, which is our life with the Lord in heaven. So, maraming salamat sa inyo na pakikinig ngayon sa ating grupo ng mga elderly, mga segap, at maraming salamat Roy at Mandy sa pagbigay sa Arsobispo ang ating ng pagkakataong ito na mapagnilayan ang Assumption, ang Resurrection of Jesus, ang tinatawag na first birth, second birth, the pain of labor, at ang mga salitang narinig natin, pregnant waiting room, o kaya tinatawag natin dito na yung ano ba yung mga tinawag natin na gestational phase, tinatawag natin dito na our old age na preparation for the great joyful resurrection of the body. So maraming salamat sa inyo. Hari nawa, nakita natin ang lalim ng Catechism Pope Francis patungkol sa Assumption, Resurrection, gestational phase, at ang ating pregnant waiting room as we enter heaven. Maraming salamat sa inyo.